EA kami. NPA ako. NPA ako. NPA ako. PA ako. Ah, ganun. Si Ben Barubal naman ako, bakit? So, NPA kayo. Sino bang demonyo nag-recruit sa inyo? Kasi sa mga tabas ng dila nyo, parang proud pa kayo. Kulang na lang pati kapitbahay nyo, i-shoutout nyo. Hoy, sinong nagsabi sa inyo maglaro kayo dyan? Pati impyerno ginawa nyo palaruan? Si kamatayan ginawa nyo kabiruan? Maiba taya? Tanga maiba katay dyan. Kayo yung tipong talo na agad kahit hindi na lumaban. Hindi lahat ng bagay sa mundo laro. Pagtungtong nyo pa lang dyan para na kayong nakipaglaro sa demonyo. Sa larong langit lupa, itataya kayo. Yun yung tayang hindi nyo na malalaman na taya kayo. NPA ako. Alam ko. Eto, NPA rin ba to? Saka to, saka to, saka to, saka to, saka to. Ben, yung isa dyan, Chewin Angel. Sinong Angel? Yung may hawak ng tarpaulin na Gabriela, yan ba yung Angel? Pwe, wala akong nakikitang Angel dyan, puro devil. Ang sabi niya, call me. Call you? Why should I call you? And what should I call you? We will call you for what? To arouse, organize, and mobilize? Or do you want slap, punch, or barubalize? Just pick one and we will organize. Ang sabi niya pa, kakampi mo sa laban. What kind of laban? There's two kinds of laban. The true laban is our laban. And the fake laban is your laban. Colmenares, Yes po. Fast Talk starts now. Dapat bang ituring ng mga terorista ang CPP, NPA? Hindi po, may legitimate issue silang pinaglalaban, MNLF, MILF, NPA. Dapat ang sagot natin dyan, tunay na kapayapaan. Umupo na sila para pag-usapan ang just and lasting peace, i-address ang roots of the conflict, bakit may giyera sa atin, ang poverty, ang injustice. Masyado kang defensive. Ano ka, guilty? Ang dami mo panchechi-bureche. Simple lang ang isasagot mo. Oo, hindi. Buti pa tong mga bata nyo, ang bilis umamin. Si Joma bago madeds, napaamin. Eto, kahit pitpita ng bayag, hindi to aamin. Sinong pinagmamalaki nyo? Kung malakas kayo sa Congress, hindi sa mga tao. Saan ka nakakita na rebelde pa ang nagkaso? Abay, malakas sa Kongreso. Ayo pa. Spoiled ah. Kulang na lang paghele tapos salpa ka ng tsupo na. Sila yung mga rebeldeng nakahanap ng kakampi. Kinalaban ni Ate Sara yung sumira kay Apo Lakay pero sa Congress binigyan ng dede. Tama, mali. Kaya si Ate Sara tinanggalan ng confidential funds. Pero hindi kinestyon yung super duper extraordinary to the max to the highest level funds. Tapos, siya pa may lakas ng loob magkaso. Reverse psychology. Para siya yung kaawaan ng tao. Political strategy. At sila yung maghari sa Pilipinas. Supremacy. Siya yung pinitikan ng mugshot. Front view, side view, saka whole body. Alam mo kung ano yung layunin ng mga to? Ang layunin nila, arouse, organize, and mobilize. Galitin o pukawin. Pukawin ang isip ng mga tao at ang kamalayan ng kabataan ay agawin. Agawin ng kinabukasan ng mga bata at gamitin sa pansarili nilang interes at pamunuan ng bansang inaakap natin. Galitin ng mga tao para mag-alsa sa gobyerno. Lumaban, makibaka at pabagsakin ng bansang inaapakan mo. Iorganisa at bumuo ng legal na alyansa. Alyansang legal na pamamaraan upang protektahan ng partido na siyang ulo at utak ng buong organisasyon nila. Pakilusin ang kanilang revolusyonaryong kilusan na may hawak ng tabak at armas. Armas na sumasagupa sa ating mga militar upang ang kilusan ay makalas. Makalas, santaling gumagapos at nagpapahirap sa bansang Pilipinas. At ang ACT Teachers ay ang mga prenteng organisasyon ng mga komunistang grupo na ang tunay na layunin ay linlangin ang mga guro. At ang mga gurong nilinlang nila, ang pagre-rebelde ang ituturo. Kaya magdoble bantay kayo sa mga anak nyo at ipaglaban nyo at ikaw bata lumabang ka. Isulong ang kapakanan ng mga kabataan para maging safe sila. Dahil ang kalaban natin nandirito mismo sa loob ng bansa. At yung kilusang Mayo 1, palalabasin nilang tinutulungan nila yung mga manggagawa para makuha nila yung simpatsya ng publiko. Mula nung 1985, ang dami na nilang naipasarang kumpanya rito. Kaya dahil sa kanila, ang daming manggagawang nawalan ng trabaho. At yung taktika nyo, yung mali gawing tama, at yung tama gawing mali. Tapos sasabihin mo, summa cum laude ka ng UP. Ako, tagalista ako ng noisy nung grade 3. Tapos magre-reklamo kayo, bakit nire-red tag kayo? Ang nag-red tag sa inyo, yung mismong amo nyo. Hello, Ma. Pasensya na po at hindi ako nakapagpaalam ng maayos sa inyo. Hindi ko rin inaasahan ang naging desisyon ko. Ako po ay nagpasyang mag-full-time na sa NPA. Mali ang pagpapaalam mo. Dapat ganito. Maestro. Hello, Ma. Pasensya na po.
At hindi ako nakapagpaalam ng maayos sa inyo. Paano ba naman kasi, binuyo ako ni Raul, tapos kinidnap ako ni Franz Castro. Huwag ka mag-alala ma, pagtatanggol daw ako ni Arlene Brosa sa kongreso. Yun dapat ang sinabi mo. Kasi tingnan mo habang kayo nakikipagpalitan ng putok, si Raul nakikipaglandian sa TikTok. Habang mga to nag-iikot sa bundok, si Commander naman binibinyagan yung mga bagong pasok. Habang kayo karga rifle 45 sa karakit, tong tatlong to nasa kongreso taga-kubra ng budget. Kung ngayon kayo yung puppet, baka bukas kayo na yung target. Kung ako pinaglalaroan ko letra, si Raul pinaglalaroan bata. Kung ito taga-plano ng mapa, si Franz naman taga-kuha ng bata. October 3, nagsilabasa ng iba't ibang posting at naratibo upang ilabas umano ang tatlong indigenous people activist na sa pilitang dinukot umano ng 4th Infantry Battalion sa Sitio Malaglag, Barangay Lisap, Bungabon, Oriental, Mindoro. Ang taktikang surface, donate, release na palaging ginagamit ng mga makakaliwang grupo ay bistado na ng publiko. Matatandaan na ito ay kanilang ginamit kamakailan sa issue nila Junila Castro at Jed Tabano. Isang malawakan at coordinated posting sa iba't ibang social media platforms gamit ang iba't ibang accounts na nananawagan na ilitaw ang tatlong personalidad na ito. Kasunod ay ang paggawa ng social media pages na pinangalanan rin sa kanila. At ang huli ay ang pangangalap ng pondo na nanghihingi ng ayuda upang suportahan di umano ang pabalat kayong paghahanap sa kanila. Ating kilalanin ang tatlong personalidad na ito na kanilang pinapalabas na pawang mga IP activist lamang daw. Aliyah Alegacion Encela. Si Aliyah o kilala sa tawag na Nabi o Bora ay 19 na taong gulang. Siya ay panganay sa tatlong magkakapatid. Isang masipag na grade 11 student ng Tropical Innovative School of Excellence sa Tagaytay si Aliyah. Siya ay na-recruit ng grupong Gabriela Youth Cavite sa edad na 17. Alaunan ay naging kasapi ng Balat Kayong Paralegal Team ng Karapatan Southern Tagalog. At noon ngang buwan ng Enero 2023 ay nakatanggap ng sulat si Aling Liana mula kay Aliyah na nagsasabing naging isang full-time na armadong NPA na siya at tuluyan ng naging kasapi ng Main Guerrilla Unit NPA na kumikilos naman sa mga probinsya ng Region 4A at Region 4B. Job Abednego David. Si Job na kilala sa tawag na Yuri o Basco ay 29 na taong gulang na dating estudyante ng UP Diliman College of Fine Arts. Habang si Job ay nasa kolehiyo, siya ay naging isang masugid na student leader at kasapi ng National Democratic Movement ng UP Diliman na tahasang tumututol naman sa pagtataas ng tuition fee. Sa kasalukuyan, si Job ay isang political instructor ng Main Regional Guerrilla Unit ng teroristang CPP-NPA-NDF na kumikilos sa mga lalawigan ng Mimaropa at Calabarzon. Peter Del Monte Jr. Si Peter na kilala sa tawag na Iyong ay 29 na taong gulang na tubong Tondo, Manila. Bago siya naging miyembro ng armadong NPA ng Main Regional Guerrilla Unit, siya ay isang out-of-school youth at aktibong miyembro ng Anak Bayan. Siya ay nasa armadong kilusan ng mahigit na 6 na taon na. Lubos naman ang pasasalamat ng mga pamilya ni Aliyah Encela, Job Abednego David at Peter Del Monte sa maayos na pag-aruga ng ating otoridad sa kanilang kapamilya lalo na sa pamunuan ng 203rd Infantry Brigade ng Philippine Army. Mula sa aming buong pamilya, lubos po kaming nagpapasalamat sa mga sundalo ng 2nd Infantry Division at 23rd Brigade Philippine Army sa inyo pong pagtulong na maibalik ng ligtas ang aming kapatid na biktima lamang po ng armadong NPA. Nagpapasalamat po ako sa kanila dahil na nakuha nila at nasalit nila ng maayos yung bata. Bilang isang magulang po, hindi ko po ma-express kung paano po sasalarawan yung aking pagiging masaya ko na nakikita kami mag-ina. Tapos po ako nagpapasalamat kay General Kalungan na
nagpapakumbari po na mabigyan ng pagkakataon na bumalik sa dating buhay ang anak ko si Joe. Taliwas ito sa mga kasinungalingang kumakalat na minaltrato o pinapatay ng ating mga kasundaluhan ng mga sumuko o sa mga nahuhuling kapatid nating naligaw ng landas. At ngayon po ay nasa pangangalaga na po siya ni General Cabangbang. Hindi po siya tinutod, hindi po siya pinahihirapan. Kaya yun pong sinasabi ng mga Torero na ang anak ko ay dinukot at pinahihirapan, hindi po totoo yun. Mariin ko po yung pinabubulaanan dahil hindi po ganoon ang pangyayari. Ako po ay isang saksi na at nakarating doon sa kanilang kampo na maayos po talaga ang lagay ng bata. Kaya po ako bilang isang magulang ay talagang nagpapasalamat sa kanila dahil kahit hindi nila talaga kaano-ano yung anak ko, nakikita ko yung concern at pagmamahal nila na ibinibigay sa anak ko. Paalala sa mga magulang, gabayan natin ang ating mga anak na hindi matulad sa landas na tinahak nila Alia, Job at Peter. Panawagan din sa mga netizens na may mga mabubuting puso sa pagdodonate. Maging mapanuri sana tayo sa mga GCash campaign upang hindi maging kasangkapan sa mga maling advokasya na pilit na sumisira sa ating bansa. Kaya yung tinuturing mong kalaban mo, sa huli sila yung bubuhat sa'yo. At yung tinuturing mong kakampi mo, yun yung mangiiwan sa'yo. Alingaw-ngaw na ng bala nagsabi sa bundok, wala ka daw makukuhang sagot sa putok. Kaya nga yung utak nilagay sa tuktok. At bakit natin to inuulit-ulit? Kasi hindi babaon ng pako pag hindi mo pinukpok. Dito sa mga gulong nangyayari, I have just officially designated myself as your self-appointed official BFF. So, kahit sorry na lang, sayot mo sa gusto mo, I'm still your #1 fan. Yun naman pala #1 fan Bukod dun, BFF pa Pero Tito Bongbong, yung mga peking supporter mo, binibira yung BFF mo Tapos Tito Bongbong, supporter mo daw sila. Yun yung pakilala nila. To the heaven and earth daw yung tiwala nila. Pero binibira yung BFF mo si Ate Sara. Abangan mo, Tito Bongbong, magko-comment yan sa baba. O Justin Nipper, pasok! Hoy, Boljak, tanggalin mo yan. Nothing's gonna change my love for you. I don't know but know how much I love you. One thing you can't be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. I don't know but know how much I love you. Don't wanna change my whole life too, but nothing's gonna change my love for you. Dapat ikaw na lang kumanta, Ben Ayoko, naiya ako. Ikaw na lang, Ben. Ayoko nga, ang kulit mo. Our dreams are young and we both know they'll take us where we wanna go. Hold me now, touch me now, I don't wanna live without you. Sa mga politika natin wala yari Ben Barubal. Nandito na yung pinakamagtago ka. Kung isa ka sa kanila, hamalas ka. Pag nakita ka niya, hayari kang talaga. Yung mga politikong di parehas sa bansang Pilipinas, pinipilas kang pinakamaangas nating bida na si Ben Barubal.